Hello po, maganda pa rin tayo. Happy lang, good vibes lang for Rocket Swerte. Kamusta na kayo mga ka-Virtudes? At meron lang akong gustong i-share sa inyo na talagang viral. At meron din kasi sa akin mga nagsasabi o nagtatanong na kung pwede kong hulaan si Diwata Overload. Diwata Pares Overload. So, titingnan natin yung kanyang tarot reading natin siya. Tingnan natin kung ano yung mga kalagayan niya, at saka yung pwede nating itanong, at saka yung pwede nating makita sa mga susunod niyang mga kasalukuyang viral ngayon and then in the future, no? This is Madam Virtudes, ang inyong lingkod, gabay ng tagumpay. Always panalo and always tagumpay. Yan po, magandang araw po sa inyo. Alain palagi kayo ng Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kliyente sa iba't ibang panig ng mundo, at sa tiwala nyo, pangunawa nyo, at nasa mabuti kayong kalagayan palagi. Kayo ay aking pinapanalangin palagi. Maraming salamat po, and thank you very much po sa lahat ng mga sumusuporta ng aking videos, mapa FB, mapa Reels, or whatever na sa YouTube channel ko. Subscribe na po kayo, at marami po tayong matutulungan sa pamamagitan ng suporta nyo sa aking mga videos. At thank you very much po sa inyo. Ang issue ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa viral na si Diwata, o tinatawag natin na si Deo Balbuena. Yan, di ba? Kasi viral siya ngayon. Maraming tao ang mas nagpapaviral sa kanya, no? At syempre, mas mabuti na tayo ay merong libangan or gabay lamang, gawing gabay lamang ito, para happy lang, good vibes lang, happy swerte, at magkaroon tayo ng guide. Kapupulutan nyo ito ng mga sangkap na para pagbubuuin ng istorya. Kung ano man yung mga sinasabi ko dito, yun ay pwedeng mangyari, hindi man sa'yo, sa iba, o sa ibang taong tinutukoy. Kaya kapupulutan natin ito ng aral, no? At saka maraming salamat sa ating mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, no? Thank you very much po, no? So ito po ay babasahan na natin si excited na kayo, si Deo Balbuena alias or aka Diwata Pares Overload. Yan. Shout out po sa inyo. Hindi ko po ito ginawa na para intrigahin lang siya, para pag-uusap lang o pag-usapan upang mabigyan natin ng gabay, at mabigyan ng mga idea rin na kapupulutan ang mga tao na sumusuporta kay Diwata, no? Walang tayong hanap pambabash, kundi kailangan happy lang, good vibes lang for Rocket Swerte. Tsaka I'm proud of you, Diwata, na nagtatagumpay ka at tuloy-tuloy yan. Naway mas mag-grateful ka pa, at maging bright ka pa sa lahat ng iyong mga kinakaharap sa buhay. Ikaw ay viral, at saka I think nakatayo ka sa isang infinity or number of 8. Kaya ikaw ngayon ay mayroong katotohanan na taglay. Dahil sa mga di nakakaalam or hindi pa nila alam ang ibig sabihin ng Diwata, ang Diwata ay isang goddess, no? Ang Diwata ay isang pangalan ng goddess o encantada. Yan tinatawag na siya ay isang encantada na hinango sa salitang Diwata. Diwata is ang encantada, and then yung kanyang pagiging goddess is matagumpay, no?
ang Diwata is in the goddess. Yan. Kaya po maaari siyang nabigyan ng pagkakataon dahil ang Diwata o tinatawag natin ng meaning of goddess, supernatural protector of the natural world. Yan, di ba? Ang ganda. Di ba? Sa lahat ng mga gusto magpa-tarot reading, open po tayo. Chat me lang at kayo ay ating bibigyan ng gabay. Ako po ay para lamang sa mga naniniwala at nagtitiwala. And God bless you. Balik sa inyo is worth it. Okay. Tingnan natin ang tatlong card ni Diwata o tinatawag natin Deo Balbuena. No, sa tunay na pangalan, si Deo Balbuena alias Diwata. Okay, start na tayo. Deo Balbuena. So, sa mga nakakapanood sa akin, shout out po sa inyo sa YouTube channel ko. Thank you very much. And follow my FB para mas nakikita nyo rin ako in a natural life o tinatawag natin na makita nyo ang lifestyle. Okay, ready. Kukuha tayo dito. Medyo, yan, may laman to kasi kinikilabutan ako, no? May mga makikita tayo dito kay Deo Balbuena kung ano ang magiging takbo ng karera niya, no? Sa ngayon, titingnan natin yung higher energy ni Diwata, no? Ni Deo Balbuena, no? Titingnan natin yan. So, tuloy-tuloy lang ang ating pagbasa sapagkat di ko pa rin naman siya nami-meet or di ko rin siya meron lang mga ilan na nagre-request na kung pwede ko daw basahan si Diwata. Ayan, nagtatanong sa akin, ba't di mo ulaan or basahan si Diwata para sa overload kasi maganda yung card niya. So I think this is for you, my ka-sister, Diwata, Deo Balbuena. This is for you, your tarot card, no? Babasahan kita at kung maniwala ka man o hindi, nasa sayo yan sapagkat ito ay parang gabay lamang, ano? Gawing gabay lamang ninyo, no? Okay, thank you very much po sa lahat po ng ating mga viewers. Thank you very much. Kukuha tayo ng ano, ng 3 cards. Kukuha tayo ng 3 cards para kay Diwata. At tingnan natin yung higher ano, no? So, ayan, tingnan natin yung higher energy ni Diwata. No, yan po. Kinikilabutan ako kasi ang higher energy ni Diwata ngayon ay maraming nagbibigay o tinatawag pandagdag puhunan. So ayan po, sa oras ng kanyang paglulumbay at pag-iisa o pagtitiis o inspirasyon o kalagayan nyo sa lahat ay maraming nagbibigay. Kaya para po sa mga nakakaalam na ang higher energy ngayon ay maraming nagbibigay kay Diwata. So ayan, iba't iba ang mga tao or tinatawag natin na personal
entity or mga iba't ibang klase ng tao ang nagbibigay sa kanya na hindi niya inaasahan. So dito nakikita dito yung kanyang maraming suporta, yung mga nasusuporta sa kanya. So ayan po, nakita natin yung kanyang higher energy. Ang unang card ni Diwata ay supportive yung mga tao sa kanya, no? Maraming nagbibigay dagdag puhunan. Ito po yung maraming mga ibig sabihin yung hanap buhay o investment or tinatawag natin na yung 3 cups is yung pinagkakakitaan niya or negosyo, no? Yung mga negosyo niya, no? So ayan, tatlong negosyo na nagpapakita na malakas, plus pa yung mga dinadagdag ng mga tao nagbibigay sa kanya. So napakaswerte niya dahil sa oras ng paglulumbay niya, hindi niya akalain na unexpected na blessing yung mga dumarating kay Diwata, kasi maraming mga nagbibigay kay Diwata, lalo na't merong mga nagbibigay na pang negosyo. Karamihan pandagdag negosyo yung binibigay kay Diwata. Kaya dito galing pa ng ibang bansa or tinatawag natin na kasi hindi natin sila medyo kilala, pero marami magpapadala kay Diwata sa mga sponsor o tinatawag natin na pandagdag negosyo. Ayan. Ito yung higher energy, ha. Ibig sabihin, kasalukuyan, ganap na nangyayari ngayon na higher energy niya ngayon, ano? Positive, no? Okay, and next card, tingnan natin yung card ni Diwata na yan. May lumalabas dito na I don't know, ha, medyo parang may kilabot akong konti. Dito kasi sinasabi, after, ang ganda-ganda ng mga bigayan o tinatawag natin supportive o tinatawag natin na mga nagbibigay or blessing, may mga nagbibigay sa kanya o nagbibigay ng blessing. Kaya lang, dito kasi is in maraming siya'y biktima or mabibiktima. O ibig sabihin, di siya makagalaw, di siya makakilos, parang may nagko-control sa kanya or biktima siya ng mga nakapaligid sa kanya. Kasi sinasabi dito na ang dami-daming tao or tinatawag natin na para bang mga patalim o tinatawag ng bad sign na kapaligid sa kanya yung mga bad sign. Ayun, o tinatawag natin mga iba't ibang klase ng tao or uri or ugali na sinasabi natin dito kasi ito siya, biktima. Hindi siya makagalaw, parang nakapiring, hindi niya nakikita o hindi niya alam yung mga nangyayari sa kanya. Basta siya napapaligiran ng mga, pwede rin ng mga alagad ng batas. Ayan, marami nakapaligid sa kanya ng mga alagad ng batas. So, hindi siya makamove on. So, ibig sabihin nito, tinatawag na siya ay nasa bitag. Yan, nasa bitag, parang ganon. Siya ay nasa bitag. So, kung tutusin, titingnan mo, parang hindi ko masabi na magiging masaya si Diwata. Dahil sa kabila ng lahat ng mga tulong na may nangyayari na tulong o tinatawag natin pagbibigayan, pero dito naman ay kalungkutan na siya ay biktima o kaya tinatawag natin naka-compress yung kanyang katawan na sinasabi dito hindi siya makagalaw o whatever na hindi niya alam yung mga galawan sa buhay niya na kung ano yung gagawin niya para makalaya o makaligtas o makaalis o makamove on, good moves dun sa mga taong nakapaligid sa kanyang mga patalim na yan. Ibig sabihin yan, nakabakod or binabakuran siya ng mga tao na hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. Yan, no? May mga tao na hindi pagkatiwalaan. Hindi naman lahat, pero ito ang lumalabas dito. After nitong bigayan, may mga siya ay victim o tinatawag natin na center of attraction dyan pagdating sa biktima, no? Siya yung magiging biktima. Yan. Nakikita nyo ang sistema ng kalagayan niya. Ito yung energy, ha? Yung mataas na yung enerhiya na lumalabas sa pagkatao ni Diwata ngayon. So, and right now, na next card natin, tingnan natin kung saan yun
yung susunod na card na makikita natin. So, yan. Marami palang mga tao na umaalulong sa kanya. Nakikinabang dahil dito, marami sa kanya mga tumatahol or tinatawag natin na naninira. O yan, ibang klase ang kanyang card. So, ito, maraming uri ng mga tao na nakikitahol o tumatahol o sumasali ng mga tahulan o tinatawag natin na parang dinidistract din siya at binibigyan ng sign o kaya tinatawag natin na para mapansin si Diwata. So ito, and the more, kasi si Diwata, ito, sumisikat siya, siya yung araw, pero kung titingnan mo yung mukha ng araw, siya ay malungkot, parang araw at buwan. No? So ayan, araw at buwan ang kanyang mukha dito. So sinasabi dito is siya yung malamig na parang mainit. Yan. Ha? Tinatawag dito na mainit siya pero malamig. So, nai-stress din siya. Naghahalo yung pagiging tahimik niya sa emotion niya rin na tahimik siya pero para bang kalahati buwan, kalahati araw. So napakahirap na maging papel niya sa buhay niya. Kasi para dito sikat pero lumbay o kaya tinatawag na half moon, no? Wala pa siya sa full moon pero deep inside nandito kasi yung tinatawag na maraming umaalulong, maraming mga nandidistract kay Diwata, no? Ito yung sa ikatlong enerhiya niya na mangyayari o nangyayari o mangyayari pa. Kasi dito is meron talagang maraming umaalulong kay Diwata. Dahil siya ay sumisikat pero pinakikinabangan yung sikat niya. Dahil dito yung tinatawag na yung sikat ng araw nagbibigay ng enerhiya sa mga hayop na to. No? Ibig sabihin, ito yung mga hayop. Ibig sabihin, yung mga iba't ibang klase ng hayop na umaalulong ay nagigreedy o may mga taong na maraming naiinggit, any kind of na mga alulong na mga bad, may mga nag-aalulong na galit, may mga nag-aasar, may mga nandidistract, basta all kinds of distraction kay Diwata. Pero nakikinabang sila kay Diwata. O, yan ha. Yan na yung higher energy. Itong tatlo na to ang higher energy sa kalagayan ngayon ni Diwata, na higher energy na nangyayari kay Diwata. So sa mga tao na pilit man ginagamit or sinusuportahan si Diwata, magbigayan tayo at magbigayan kayo or magsuportahan kayo sapagkat pare-parehas lang naman nakikinabang. Pero ang ending nito, si Diwata ay magiging biktima. Yan. Dahil dito, meron ditong mga distraction. No? Maraming nakikinabang sa sikat ng araw or sa sikat ni Diwata dahil ito yung mga hayop na mga umaalulong. So, ayan guys, hindi ko to invento or gawa-gawang kwento lamang sapagkat dito natin nakikita yung higher energy na sinasabi ng mga card, no, na nangyayari kay Diwata o Deo. Pinangalan natin sa Deo Balbuena. Okay? Kaya sa mga tao na maaaring wag nyo naman akong i-bash at sapagkat ako'y nagbabasa lamang na mismong galing sa tarot card, hindi sa sarili ko lamang sapagkat napakadali magsabi ng katotohanan kaysa sa kasinungalingan. So dito base ako sa card, kaya nakikita ko dito sa card ang tatlong higher energy na nangyayari kay Diwata, no? Actually, hindi ko man siya nakikita or hindi ko pa siya nakakasama or at meron lang mga nagsuggest sa akin na nagtatanong na basahan ko si Diwata Pares Overload o tinatawag natin na tunay na pangalan na Deo Balbuena. Yan. Kaya, yan guys, malinaw na malinaw ang sinasabi, ang kalagayan niya at ang at ang nangyayari sa buhay ni Deo Balbuena o aka Diwata Pares Overload. Yan. Na
Dito napakadami kayo na po ang bahalang mag-isip, pero wala po ako ditong iniisip na makasasama tayo or mabibigyan natin ng sama ng loob ang mga tao, kundi base lang tayo sa tarot card. Kung ano yung pinakikita ng tarot card ay yan yung nahalintulad or tinatawag natin na nangyayari sa isang taong binabasahan natin. And I thank you. And this is the next card is in meron tayong kukunin na 7 card. Ang 7 card na to ay magbibigay simbolo o kaya pangyayari na hinaharap ni Diwata. Okay? Anywhere I want to pick up there na makakuha ako dito ng 7 card para kay Deo Balbuena. Tunay na pangalan kasi ang kailangan banggitin ko, hindi ang or tinatawag natin din na Diwata, no? Kailangan kompleto. Okay, kung sino yung tinutukoy natin. Kukuha ko dito ng 7 cards para malaman natin kung ano ang mga nangyayari o magaganap pa sa mga kalagayan ni Diwata or Deo Balbuena, no? Overload, Diwata overload. Okay, 3, 4, 5, 6, and 7. And this is the card for Diwata Palace Overload, Aka, or Deo Balbuena. This is your card, Diwata. Okay, magiging magaang ang buhay mo, maganda, marami kang, yayaman ka. Hindi naman yayaman, ano? Hindi ko sinasabing yayaman, ha? Ibig sabihin, magiging maganda yung karera mo. Ano? Maganda ang karera mo ngayon, biyayang biyaya, siksik, liglig, umaapaw. Yan ang karera mo ngayon, ano? Sapagkat may mga dumadapo nga lang sa iyong mga ibon. No? I don't know kung anong klase ng ibon, pero may mga klase ng ibon na mataas din ang lipad at mababa ang lipad, at any kind of lipad nila ay nadadapuan kanila, no? Yung mga iba't ibang klase ng ibon. Ano? Ibig sabihin, ito yung may mga pag-uugali, yung mga ibon niyan, yun yung mga may pag-uugali ng paglipad, pagdapo sa'yo. No? Kaya ayan sinasabi, ayan. This is your card. And next card is in King of Wands. Ayan, King of Wands. Okay? Ikaw merong pinapaasang lalaki o may umaasa sa iyong lalaki na I don't know kung ano yung motivation nito or motibo nito naman na iniintay sa'yo, kasi mayroong isang lalaki na nag-iintay sa'yo or tinatawag natin na umaasa or pinaasa mo, no? So dito may sinasabi dito, I don't know kung ito ay magkaroon kaya ng love life, kasi dito parang mayroong kang lalaki na pinapaasa or umaasa na sa'yo, no? Iniintay ka niya at mayroong mga bagay na nag-iisip siya sa kalagayan mo ngayon, no? Dito kasi ay umaasa siya na at kakapit din siya sa'yo, kumapit na or kakapit pa rin, pero may isang lalaki dito na maaari makapagpatigok din ng puso mo. Ito ay umasa sa'yo or pinapaasa mo or umaasa na sa'yo, no? May isang lalaki na pagiging partner ng maaring love life mo or the more pa na kung anong relationship meron kayo, no? Basta ito meron isang lalaki na papasok sa buhay mo na parang magiging inspirasyon mo rin yung kanyang waiting sa'yo, no? And then may isa pa na lalaki ako nakikita na para bang mabibigyan mo ng isang kahilingan na makakatulong ka sa kanya, no? Kasi ito ay umaasa rin to sa iyo. Total, ito yung sinasabi na umaasa sa iyo, no? And next card, magiging happy family ka, magiging maganda yung pamilya mo, mapera ka, nakakabili ka ng isang compound na area o tinatawag na marami kang pera, no? Yayaman ka, yan, yayaman ka rin, pero hindi ko sinasabing yung
mayaman na mayaman na mayaman, ano? As in, to the higher level agad, ano? Pero yayaman ka kung ikaw ay magiging bright at saka magiging focus ka sa iyong pagkakaroon ng magandang pamumuhay or tinatawag natin magandang pamamalakad sa buhay mo, no? Magkakaroon ka ng magagandang tinatawag natin na magagandang pamumuhay. Lalo na yung family mo, priority mo sila na mabigyan sila ng magandang future o magandang kinabukasan. Kasi dito sinasabi, you have a family, God bless, family, joyful, happiness, lahat. Ibig sabihin magiging magandang ang takbo ng buhay ng pamilya mo. Dahil din sa pagsisikap mo at dahil sa mga ginagawa mo magagandang diskarte mo sa buhay at saka inspirasyon at motivation mo sa buhay, ikaw ay magkakaroon ng isang malaking compound o tinatawag na lupain or tinatawag na sariling lupa o compound na marami kang pera sa panahon na yan, no? Ayan, maraming blessing ka matatanggap at baka ikaw ay magkaroon din ng love life. Yan, yung love life mo na makakasama mo rin, no? Strange. So ayan, ikaw ay lalakas at malakas ngayong taon na to. Lalo na sa taon na to, ikaw ay magkakaroon ng maraming blessing. Ikaw ay maraming kalakasan and more, kalagaan mo lang yung kalusugan mo kasi magkakaroon ka ng isang responsibilidad na alagain whatever, kaya kailangan mo ng lakas, kailangan mo magkaroon ng mahaba pang buhay para ikaw ay magkaroon din ng continuation sa pagtulong sa isang taong maobliga kang tulungan, no? Or responsibilidad mong tulungan. At sinasabi dito, kalakasan mo ngayon, taon na to, hindi natin pa makita or masabi ko ngayon na kung hanggang kailan, pero kasi within pwede ka sa first quarter, second quarter, third quarter, alsa ka or sisikat ka, pero in the last quarter, tingnan natin ang susunod mong mga mararamdaman o kaya mangyayari sa iyo. Kasi ang bigla mong pag-boom ay may mga reason at may mga bagay-bagay na pwede mong harapin sa iyong buhay-buhay or pamumuhay mo or negosyo mo, no? At sinasabi dito na may isang matanda o nakatatandang sa'yo na babae ang magbibigay ng payo para turuan ka or para paalalahanan ka ng mga pwede mong gawin o i-guide ka sa iyong larangan ng karera ngayon sa karera mo. Ayan. Strange ka, ibig sabihin malakas, talagang lalakas ka, no? Ayan. Okay. And this is the next card is ikaw ay nagpo-focus sa pagbabalanse ng pera. Ikaw ay nagpo-focus sa pagbabalanse. Ingat ka lang kasi baka sa pagpapaikot mo ng pera, medyo ma-overload ka rin dahil may mga bagay na baka ma-tired ka na o kaya mapagod ka kasi mawala yung good line mo, no? Dito mag-ingat ka sa pagpapaikot ng pera o puhunan o financial sapagkat ang infinity ay pabalik-balik lang sa'yo. Hawak mo yung infinity, no? Kaya ikaw ay nasa pagpapaikot ng pera o salapi o tinatawag na pagbabalanse. Ikaw ay nagbabalanse daw sa financial, no? Kaya mas galingan mo pa sa pagbabalanse ng iyong financial o puhunan sa pagninegosyo mo. Kasi baka dumating yung time, ikaw naman yung mahilo kung ikaw ay malinlang o kaya tinatawag natin na pagdating ng huli, ikaw pala yung mas mawawalan, no? Kaya be focused doon sa pagbabalanse mo ng financial mo at ng negosyo mo sa panggastusin mo, whatever. Mas pag-aralan mo pa yung mga financial mo.
no? Ayan. At the best ka naman dahil lagi ka nakapokus sa pagpapabalanse dahil sanay ka naman, pero baka masobrahan yung overload mindset mo doon din sa pagdating sa pera, no? Kaya dapat maging focus tayo doon, or maging focus ka doon sa negosyo mo na talagang mas better na alam mong sure ka nakikita ka dyan sa negosyo mo, no? Huwag ka na mag-focus doon pa sa iba't ibang klase ng mga offer sa'yo na baka hindi mo maharap. O ibig sabihin ko, kahit kung maraming amang gustong gawin or sa dami-dami ng tinanim mo, iilan lang dyan ang maaani mo na goods. Okay? And next card is in, may mga nag-uusap-usap na nagpaplano sa'yo. Kaya pag-aralan mo ang iyong sarili, diwata, dahil may mga bagay na iba yung plano mo at meron mga taong mangingialam ng plano mo rin. Kaya may ibang magkokontrol sa'yo kasi merong mga nag-a-asset din sa'yo na para bang sinusubaybayan ka, tinitignan ka. May mga matatanda, may mga asset din yung matanda, at saka may mga bagay-bagay na hindi ko alam, pero yung mayaman yan. Ano? May mga mayayaman na matanda na go-observe sa'yo. Kaya lakasan mo pa ang iyong mga pakiramdam kung iyan ay makakatulong sa iyong magagandang plano, no? At saka iyan ba ay hindi makakaapekto sa iyo. Kaya lakasan mo, payo ko, lakasan mo ang pakiramdam mo, at saka kasi magkakaroon kayo ng mga plan. Magkakaroon ka or magkakaroon ka ng mga kadiling o tinatawag natin na kasosyo pagdating ng panahon na mayroong makikipagsosyo. Pag-isipan mo munang mabuti yan, ano? Kasi dito about the plano. May mga papasok sa yung mga plano, no? Ayan. Dahil meron sa'yo nagmamanman mga matatandang mayayaman. So, ayan, may mga asset sila, may mga tinatawag natin na may mga aso sila na para bang kasama palagi pagka nandyan na observahan ka. No? So, ayan. Thank you very much, and this is your card. And next naman, ikaw ay maaaring meron ka mga oras, panahon at araw hindi na nasasayang, ano? Pero much more naman na napapalitan ng mga good opportunities na nakaabang sa'yo. May mga pangontra ka dapat sa mga taong naiinggit sa'yo, sa mga taong hihila sa'yo pababa. Dahil after ka itaas, baka ikaw ay ibaba na rin. Na? Kaya mag-ingat ka dahil dito sinasabi na magkaroon ka ng anytime travel. No? Magkakaroon ka ng anytime ikaw ay makakapunta sa iba't ibang lugar or travel. No? Kasi meron ka lang inuubos na oras o tinatawag na may timer ka. Yan. Meron kang timer. It's your turn and parang countdown. No? Meron kang countdown timer na nangyayari sa'yo. Kaya ikaw ay anytime, anywhere you want, pwede ka na makapunta sa iba't ibang lugar or else makapunta ka ng iba't ibang lugar. No? So, travel yan and opportunities and goal yan, kaya ikaw ay magkaroon ng mga magagandang karunungan sa iyong pag-iisip para hindi ka mapahamak or tinatawag natin na nagtuloy-tuloy yung successful ng lifestyle mo, no, diwata. And dito kasi magkakaroon ka na rin ng mga travel after all or after a while na magkaroon ka rin ng mga magagandang time para doon. Ano, kasi meron kang countdown time, no, meron kang focus or tinatawag natin na back to back. Yan, meron kang mga back to back. Meron ka mga back-to-back na offer, travel, and change object. Nagkakaroon ka ng mga ganong mga kung saan ka mapupunta, kung saan ka mapopromote, kung saan ka makakabadidestino or whatever naman. But that's time movement mo. Time movement. Yung mga time mo na yan, mabibigyan ka ng time. Pero mag-iingat ka pa rin, lakasan mo pa rin yung mga pakiramdam mo sa sarili mo at sa mga taong nakapaligid sa iyo at sa mga nakaabang na panahon mo. Yun ang antayin mo, yung mga
pakiramdaman mo at antayin mo na makaramdam ka at ma-save mo rin yung sarili mo about yan. And then for the good future mo, marami ka pang talagang mararanasan na para bang umiikot ka sa number of 8 ngayon. Yan. Pwedeng bumalik, pwedeng tumaas, pabalik-balik lang. As of now, pabalik-balik ka, pero dapat maging successful ka, gawin mong swerte. Yung mga swerte na dumarating sa'yo. Okay. Okay, tingnan natin ngayon yung this is your card, ano? Tingnan naman natin ngayon yung iyong 5 question na maaari nating itanong na pwede nating itanong sa'yo. Meron 5 katanungan na tatanungin ko para sa'yo. Okay? So, tatanungin natin yung mga bagay na ilan sa mga importanteng tanong ng mga viewers or ng mga tao sa iyo na pwede natin tanong dito sa tarot card, pero hindi lahat, ano, kung ano lang siguro yung naisip ko at kung ano lang siguro yung maaari kong matanong dito, no? Pero yung mga importante, kasi mas maganda kasi kung ikaw mismo rin yung binabasahan ko kaysa ako ang nagbabasa. Pero ganun talaga kasi online tayo at saka napapanood naman ako ng mga tao, international din naman yung mga nakakapanood sa atin at iba't ibang bansa. Hindi naman ako nagmamadali, kundi content, meron lang ganun, content and contentment. Ayan, this is my content and my contentment. Yan, thank you very much po sa lahat ng tao na nakakamiss sa akin at kung saan nyo po ako iniwan, dito nyo lang po ako balikan, kung saan nyo ako nakita, dito nyo lang po ako hanapin muli at nandito lang din ako muli para magbigay sa inyo ng guide, no? Ako'y gabay lamang, happy lang, good vibes lang for August birthday. Ako ay para lamang sa mga naniniwala at nagtitiwala sa akin, no? Maraming salamat po sa mga tao na nakakilala sa akin at sumusuporta. Ayan, pwede tayo magtanong, ano kaya ang pwede natin itanong kay Diwata? Okay, this is your card, Diwata, para sa iyong pagbasa o sa iyong tarot card. Okay, 5 katanungan lang ito para sa ilang sasagutin ng tarot card, ano? And this is your card, Diwata o Deo Balbuena. Ang bahalang husga or magbasa ng ating mapanood nyo itong video na to. Kayo na po ang bahalang magbubuo ng mga sangkap o mga ibig ko sabihin. Pakilawakan na lang din po ang inyong kaalaman at karunungan sa panonood ng aking mga video upang mahanap o malaman nyo yung mga ibig ko sabihin dito sa ating mga binabasa sa tarot card, sapagkat ako'y nakabase lamang sa mga tarot card. Ayoko po nang gumagawa lang ng issue o gumagawa lang ng kwento, dahil kaya po pag marami sa akin mga nagsasabi o nagtatanong agad-agad, hindi po ako basta-basta sumasagot agad dahil nakabase po ako sa tarot card at saka kung ano yung pinapakita ng tarot card. Dito tanungin natin anong gusto nyong unang tanong, pero kasi hindi ako ready talaga, dapat siya nagtatanong nito, pero basa ko to sa kanya, kaya tayo na lang ang magtatanong sa kanya, or may mga ilang katanungan lang ako na maaari nyo rin naman itanong kay Diwata, kaya tatanungin natin dito si Diwata or si Deo Balbuena, no? Okay,
marami bang naiinggit kay Diwata? Yan. Tingnan natin kung marami naiinggit kay Diwata. Kukuha tayo dito, right, left, and sa una, gitna, at panghuli. O, tinatawag natin na center, left, right, left, center, and right. Ayan. Or middle. Okay, this is short card. Happy lang, good vibes lang, Parakit. Swerte, always panalo, always tagumpay. This is ang amazing Madam Bertudez. Thank you very much for watching. Tanungin natin, marami bang naiinggit kay Diwata? So, tingnan natin. Kukuha tayo sa gitna. Marami bang naiinggit kay Diwata? Yes. Ang sagot kasi ng tarot card dito, yes or no, then I explain to you. Ano? This is yes. Maraming naiinggit kay Diwata at meron ding mga bagay na para bang pinalalabas nila utang na to ni Diwata sa mga taong nagbibigay ng giveaway sa kanya. No? Iyan yung mga naiinggit. No? Kaya ang sagot ng tarot card, yes. Pero dito sinasabi negative person or negative people or man and animals, or tinatawag natin ng kabayo na nakasakay sa kabayong itim na nakasabay yung isang lalaki, no? Na meron, no? Yes, kasi dito sinasabi dito yung giveaway na mga parang tinatawag natin na mga benefits na natatanggap na binibigay sa kanya, baka ako hindi ko naman ninanaw niyo kay Bash. Kasi dito sinasabi kasi is yes, kasi dito daw yung mga ginagawa ng mga negatibong tao na giveaway sa kanya, ano, o sa'yo, Diwata. Kaya sinasabi sa iyo to na marami talagang naiinggit, pero dinadaan nila sa pagbibigay o pamamaraan ng may mga giveaway nila, ano, mga para-paraan nila na giveaway sa'yo, ano. So ayan yung mga naiinggit din sa'yo, pero parang ikaw ay yung mapakinabangan din, no? Tinatawag natin na merong yung giveaway nila, merong benefits back, no? Yung balik sa kanila, no? May mga tao na para bang ikaw ay, sa madaling salita, ito yung may mga gumagawa or naiinggit sa iyo yung dadating yung panahon na pili mo lang naman yung mabuti at saka masama. Pero dito kasi yung sa inggit, dito tinatawag na meron silang mga giveaway sa iyo, na meron silang mga, minsan yung iba nagsisegue pa, no? Kaya dito mayroong mga tinatawag na yung naiinggit sa'yo, yung kasikatan mo. Tinaiinggitan yung kasikatan mo, number one. Kaya marami silang giveaway or gini-giveaway sa'yo, no? Kaya meron silang mga para-paraan o mga bagay-bagay na binibigay sa'yo, or ginagawang puhunan puno, or gagawing puhunan pero mas kikita sila. Ayan yun. Parang Bombay 5-6. Bibigyan ka ng puhunan, pautangin ka, pero tutubuan ka kasi may interest yun. So parang doon sa pera or sa tinatawag na benefits na matatanggap mo or matatanggap nila ay may tubo na, o kaya tinatawag natin na money back. Ayan na. So para ikaw ay isang alipin na trabahador din nila, o whatever na ganap na trabahador na naghanap buhay, kumikita at pinagkakakitaan, you know. Yan. So sinasabi dito, yes, may naiinggit sa'yo. Kaya mag-ingat ka sa mga naiinggit sa'yo, dahil hindi naman maiwasan yan, dahil ikaw ay viral at saka ikaw ay sikat. Dahil dito kasi may sinasabi dito ng mga pag-giveaway sa'yo, no? Dahil ikaw ay sikat, maraming giveaway na mangyayari sa'yo. Pero huwag ka magkampante, dahil kung sila rin naman ang
tanggapin mo na rin at the ending, in practical lang, wala na paligul pa. Ganun naman talaga ang buhay. Kung minsan, kung sabi nga nila, nabubuhay ka sa ganito, mamamatay ka rin sa ganito. Pero dito, sinasabi naman dito, yung para bang, kung mabilis ka na pasikat nila, mas mabilis ka rin nilang pabagsakin. Di ba? Ganun lang yan. Kaya mag-ingat sa pakikitungo at mag-ingat ng mabuti sa mga taong naiinggit sa'yo. And kasi may mga giveaway. Kasi lahat na nakakonekta sa'yo, pwedeng kumonect sa'yo, ay may giveaway. No? Kaya, I don't know kung pati itong video ko na to ay may giveaway din. may giveaway or a giveaway din. This is natural naman. Kasi sa pangalan mo na Diwata, ikaw ay kasi isang supernatural protector of the natural world, no? Ay kasi Goddess, share your blessing, no? Pero dito kasi sinasabi talaga yung inggit, no? Na mas marami ang solid inggitero kaysa sa mild inggitera. Mas maraming inggit na dahil sa pagsikat mo, no? Kiniingitan ka dahil ikaw yung viral, ikaw yung ngayon. Kaya so ingat ka na lang kasi marami naman kasi talagang ganyan ang buhay dito, ang mga Pilipino sa Pilipinas, sa ating bansa. Ganyan naman talaga pagka ikaw ay sikat at sisikat ka talaga. Pagka gusto ka nilang pasikatin, sisikat ka talaga. Ayan. Diba? Syempre, maraming natutuwa, marami ding nagagalit, kaya ganun talaga, laban lang at saka sikap ka lang sa sarili mo at focus ka lang sa pamumuhay mo. Basta malaga, wala kang sinasigasahang tao, wala tayong sinasigasahang tao na talagang okay piniperwisyo. Maghanap buhay na lang tayo ng maayos at siguro yung hindi alam pag-aralan para mas magpaturo tayo sa mga may mga alam. Yan. Next question is, yayaman ka ba? Yayaman ba si Diwata? No? Yayaman ba si Diwata? Yun muna yung tatanong natin. No? Yayaman ba si Diwata? Yun lang, kasi mas maganda yung isang salita lang. Yayaman ba si Diwata? So, bubunot tayo ng card dito kung saan tayo makakakuha, no? This is your card, Diwata o Deo Balbuena. Yayaman ba si Deo Balbuena or Diwata? 50-50, no? Kasi sinasabi dito 50-50. No? Kasi lagi kang magkakaroon, nag-ingat ka sa mga kaaway, no? Hindi ka pa nga mayaman, hindi ka pa nga nag-uumpisa ka pa lang or gusto mo pala magpayaman, marami na ikaw makakaaway, no? Kaya mag-ingat ka kasi dito may mga trouble na nangyayari, may mga awayan na nangyayari. Kasi tinatanong ko dito kung yayaman ka, o tinatanong natin kung yayaman si Diwata or yung talagang to the point na yayaman siya. Pero sinabi dito, hindi pa nga siya mayaman at the more pa siya na maging mayaman, marami ka rin magiging kaaway. No? Kaya the more you have more money, meron kang pa rin mga makakaaway, no? Dito magiging kaya sinabi dito 50-50, medyo may sagabal sa pag-unlad mo, tinatawag natin pagyaman mo, kasi meron kang mga makakaaway o kaya kang basta mga away-away o gulo-gulo bago mo marating yan. Kasi alam mo naman ang buhay, may ganyan talaga na pagka nakikita ka nilang umaasenso, ayaw ka nila agad-agad umasenso. So, ito, mag-ingat ka lang kasi tinatanong ko kung ikaw ba yayaman. Kung gusto mo yumaman, huwag kang makipag-away. Yun lang. Di ba? Focus ka lang sa iyong life. Kasi sinasabi naman dito kasi the more ka na yayaman, baka magkaroon ka ng maraming pangkaw.
Kasi yan yung tinatawag natin na nasa competition ka. Competition. At mas maganda na yung nag-iingat ka kasi yayaman ka naman kung bakit sabi ng tarot card dito is in 50-50 dahil doon sa meron kang mga nakakaaway, no? But baka pagmayaman ka na lalo ka pang mas maraming may makaaway, no? So yun yung mga hila sa iyo pababa, parang ayaw ka, parang ginaganon ka lang, whatever, no? Kaya ingat and focus, wag kang makipag-away para dire-diretso ang pagyaman mo, di ba? Ganun lang yan. Ano yan, kumbaga good vibes lang, happy lang kayo para enjoy mo yung to grow up mo dun sa pagpapayaman mo, no? At syempre pagka naman kasi yung mga nagkaroon ka ng marami mga ikaw ay magkakaroon ka ng mga kalaban, no? Kompetensya, no? Pero no worry kasi part of the challenger yan, o challenging or challenge yan sa life ko, no? Okay, next question natin. Magkakaroon ka ba ng maraming branch sa Pilipinas? Yun na lang, no? Magkakaroon ka ba ng maraming branch sa Pilipinas? So tingnan natin kung magkakaroon ka ba ng branch sa Pilipinas. Magkakaroon ba ng branch sa Pilipinas si Dea Balbuena alias Diwata, Pares Overload? Okay, tingnan natin kung ikaw ay magkakaroon nga ba ng maraming branch. Yes, no? Focus ka lang kasi magkakaroon ka nga ng maraming branch o tinatawag natin na unang-una yung location, lupa, kasi sinasabi rito lupa or location. Kaya magkakaroon ka ng maraming branch. Ihanda mo rin yung sarili mo kung paano i-manage mo yung mga branch mo, no? So sinabi rito 100% is yes, basta't mag-focus ka, nasa sayo. Kung kahit naman sabi ko dito kung ayaw mo, mas maganda na yung alam mo dito, mas mag-push ka pa na malaman mo rin na kailangan mo mag-focus kasi baka hindi mo ma-manage sa sobrang dami or dumami. Pero sinasabi rito na magkakaroon ka ng maraming branch, no? Magkakaroon ka ng maraming branch, pero unang-una yung facility o tinatawag natin na about lupa. Kasi dito maraming kabuhayan, no, na sinasabi dito. Say yes, 100% na dami yung branch mo, no? Lang. And then for the fourth question is as in this is your card. Ano pa bang pwede natin itanong sa'yo? Kamusta naman ang kalusugan mo, Diwata, about your health and kalusugan, no? Tingnan natin, kamustahin natin ang kalusugan ni Diwata o about your health, Diwata o Dea Balbuena. This is your card. Tingnan natin ang iyong card sa iyong kalusugan. Yan. So very busy, no? Napakadami mong inuumpisahan, ang dami mong itinatanim. So napapagod ka, ikaw lang mag-isa na nag-divide or tinatawag natin times, divide, nag-multiply ng iyong mga itinatanim. So nawa sa dami ng itinanim mo, marami kang goods na maani, gaya ng sinabi ko sa'yo. Huwag mong sabay-sabayin dahil baka hindi mo ma-manage o hindi mo ma-fertilize lahat, konti lang ang maani mo pagdating ng panahon or yung for goods only, no? Kasi sinasabi dito, hard work ka, mag-iisa ka, at ikaw lahat ng gagawa ng or decide doon sa iyong mga gagawin or mag-decide ka dyan sa iyong mga gagawin. Marami kang itatanim, marami ka ba rin aanihin, yun ang tatanungin mo sa sarili mo pagdating ng panahon, dahil
tingnan mo rin ng mga disaster o tinatawag natin na susunod na mga pwedeng mangyari sa susunod na mga susunod na mga araw, panahon at oras. Dahil dito sinasabi, you are tired but fine, no? Isa lang kasi marami kang gustong gawin, marami kang gustong itanim, na marami ka rin gustong anin upang ikaw ay makatulong. At maganda naman yung mga hangarin mo, subalit ang kalusugan mo ay medyo tinatawag natin na kapaguran kasi may tridor tong maaaring maging sanhi ng panghihina mo o kahinaan, no? At saka ingat ka dahil yung nakikita ko na para bang super pagod ka na, super busy sa pagod, yung dala ng mga pagod mo, yun yung pagmumula ng sakit mo, yung sobrang pagod mo, sobrang parang init, lamig, init, lamig. So magkakaroon ng impact sa'yo yan. So ang kalusugan mo ay magkakaroon ng problem sa inhale and exhale. Yung ibig sabihin, pwede rin natin sabihin na atake, o kaya tinatawag natin na hindi atake sa puso, hindi rin ganon, hindi natin masabi. Yung tinatawag natin na paghirap ng paghinga or pag-ipit ng mga ugat sa katawan mo. Kaya ingatan mo yung katawan mo, Diwata, dahil iyan yung puhunan mo, lakas mo, at tibay mo, at saka yung mga kasipagan mo. Pero may mga bagay na dapat kang ipahinga o kaya konsultahin din sa doktor. May one part of body mo kailangan mo i-konsulta sa doktor, no? Kaya ingatan mo yung kalusugan mo dahil masyado kang masipag, no? Masyado kang maraming gustong itanim at gusto mo marami kang ganyan. So ayan sinasabi dito. Okay. And the last card, hanggang kailan kasi sikat? Diba? Hanggang kailan kasi sikat? Titingnan natin hanggang kailan sisikat si Diwata Pares Overload, or tinatawag natin na si Dea Balbuena, aka Diwata Overload. Kaya sa mga tao na nag-aabang ng aking basa kay Diwata, share nyo tong aking video para naman mas marami rin na medyo makapanood at bigyan lang ng or kapulutan natin ng iba't ibang klase ng sangkap ng pagbuo-buo istorya, no? Pagbuo-buong istorya natin yan. Okay? Tanong ko yung hanggang kailan kasi sikat. Okay. Tingnan natin kung hanggang kailan sisikat si Diwata, no? So, yan ay very curious tayo mga tao na nag-aabang dito. Okay, tingnan natin kung hanggang kailan sisikat si Diwata. Kukuha tayo dito sa gitna. Okay, this is your card. Hanggang kailan sisikat si Diwata, or tinatawag natin na mabaviral, no, or viral. Okay, this is your card, Diwata. Kaya yan, sinasabi ko sa iyo, balancing your financial and your blessing. Kailangan mong balansin lahat sa takbo ng karir mo, dahil dito palagi kang mamumuhunan na at tatakbo yung puhunan mo paikot-ikot, so hanggang dumating yung panahon na baka ikaw yung mapagod. Kaya kung sakasakali na tinatanong natin dito, medyo may nahihirapan ka na nga ngayon nahihirapan ka na ngayon kung paano mo haharapin ng biglaan yung mga pangyayari sa buhay mo, na pagsikat mo, pag-viral mo, no? Kaya dito, sinasabi ko rin sa iyo na mag-ingat ka, kasi
taglay mo pa rin yung kahirapan. Taglay mo pa rin yung kahirapan sa pagsikat mo. So, yun yung nakikita ko at sinasabi ng tarot card na taglay mo pa rin yung kahirapan sa pagsikat mo. Ibig sabihin, hindi ka mataas, hindi ka mababa, nasa gitna ka. Ibig sabihin yan, balancing mo na lang at balancing din kasi kahit saan ka pumabalik-balik lang yung lifestyle mo. Iikot lang yung lifestyle mo, magkakaroon ka lang ng pangalan, no? Magkakaroon ka ng pangalan, pero parang magiging normal or ganun pa rin yung lifestyle mo, no? Kaya dito kasi mayroong kahirapan o tinatawag natin number of 2, nakaluhod ka, no? Then may number of 8, ibig sabihin ikot yung infinity mo. So sa makatuwid, number of 10, 1 and 0. Meron ako nakikita sa iyo na tunggalin ng 1 at saka ng 0, no? The number of 10, no? 2, 8 and 10, 2, 8, 10 and then 1 and 0. So yun ang parang tunggali. So tinatanong natin kung hanggang kailan kasi sikat. That's the month is ano bang month kaya, di ba? Ano tayo ngayon, di ba? April. So April, bilang ka ng 8 months or 8 months kasi yung meron ka ng yung 8 months is inipangalan ka na, meron, no? Kaya kung sumikat ka nitong mga nakaraang buwan or tinatawag natin na bukod pa dun sa mga nakaraan mo, naibalita ka, pero yung kasikatan mo dito sa Paris Overload is in ngayon, April, May, June, July, August, so itong mga August medyo parang maglalaylo na yung iyong mga ibang career, no? Medyo magkakalma yung ibang mong career ng August until kasi yung kasikatan mo is nasa loob ng first quarter, second quarter, third quarter, at saka fourth quarter of the month. Swerte mo kung makaabot ka pa ng fourth quarter of the year, no? Fourth quarter of the year. Kaya yan tinatawag natin na kasikatan mo as in maaaring maglaylo na yan pagdating ng mga susunod na buwan na mga pagpasok ng mga third quarter or third quarter pero last month ng third quarter, then fourth quarter is sure movement na, kumbaga parang medyo marami ng mas magba-viral din sa'yo. Kaya maraming mga sasapaw, gano'n. Or tinatawag natin may kapalit ka na or challenge, Kaya alagaan mo sa panahon ng iyong kasikatan dahil itong taon na to sa'yo, itong buwan na to sa'yo, itong quarter na to sa'yo, pero dapat mas balansin mo, magtira ka pa rin sa sarili mo at sa iyong business opportunities, mabot mo na. So dahil mabilis yung mga pangyayari na nagaganap sa iyo, kaya mabilis din yung mga hindi mo ni-expect na mangyayari to be lost or tinatawag natin to be end ng iyong career, no? Kaya yung kasikatan mo ngayon, samantalahin, mag-ipon at saka mag-isip o magplano para sa maganda mo susunod kapag hindi ka nasikat, or kaya tinatawag natin na hindi na, kasi lahat naman talaga ganun na mayroong sisikat, pagkasikat lalaos din agad, no? Kaya huwag tayong masyadong magpagamit or kaya magtiwala sa mga tao na nakala mo tinataas ka tapos ibabagsak ka rin nila.
And then I thank you. Thank you very much and God bless you. More power, more blessing po sa inyo. Sa lahat, ito po parang ang basa na to ay para kay Diwata Overload. Aka. Kay real name is Deo Balbuena. Ayan. Thank you very much sa iyo and God bless you. Naway samayin niyo palagi ang pagpapala ng Diyos at maraming salamat po sa lahat po and thank you very much sa mga nag-request sa akin, sa mga thankful din sa akin, maraming salamat po and thank you very much and God bless hanggang sa muli at medyo marami lang talaga akong inasikason by personal kaya bihira lang ako mag-vlog at bihira lang ako mag-upload. Thank you very much and God bless you. More power, more blessings. Maraming salamat sa iyo. Congratulations, Diwata. Balbuena. Saludo ako sa iyo, napaka-swerte mo at napaka-bless mo dahil ang iyong pangalan na Diwata is Goddess, the Goddess, no? The Goddess is as a supernatural protection of the world. Yan, no? Of the natural world. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta kay Diwata. Thank you very much and for blessing, more blessing. Supportahan pa po natin siya hanggang sa huli at hanggang sa muli. Thank you very much and God bless. More power, more blessing po sa inyo. Thank you! Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating mga nakakapanood ng aking upload na video and thank you at pagpasensyahan nyo na rin dahil tayo ay may mga sa kanya-kanyang buhay at sarili-sarili na inaharap sa personal po. And then first God, second God, then idea, no? Palagi tayo manalangin sa Panginoon at hindi tayo pababayaan, ano? Si God lang ang talagang powerful sa atin. Ano naman ang yaman natin sa mundo ay pahiram lamang, kaya ang spiritual natin na mas higit natin payamanin at paniniwala kay God at kumapit tayo sa Panginoon. And thank you very much and God bless you. More power, more blessings. Thank you very much. Thank you very much po. God bless po sa inyo lahat.